Okay, nagtigil tayo guys doon sa ano, no? Sa combine ba yung ating yung ating dubulena or yung ating 25 days leave. For example lang na yung July, ayaw mo siyang gamitan ng dubulena at kasi gusto mo umuwi ng December. So, ganito guys ang explanation niyan ha. Once na nagsabi si company na nakadubulena ka or na nakabakasyon kayo, so wala ka pong choice kasi bibigyan ka niya ng schedule. So, bakit may schedule? Kailangan po yung schedule na yun, guys. Kasi, ito yung time na yung company natin nagsha-shutdown kasi marami silang aasikasuhin, maintenance ng mga machines, pahinga ng machines, pahinga ng lahat ng boss. So, wala ka po talagang choice kundi magpahinga. So, may mga company ba na pwedeng mawala yung ganyan? Tapos, halimbawa, naka 2 weeks na dubulena kayo or nakabakasyon kayo, pero papapasukin ka. So, pwede po yun. Pero may dagdag silang bayad kapag ganun ang nangyari. Ibig sabihin lang, malakas yung company na napuntahan nyo kapag may ganun. Sa akin kasi, walang ganun. Pero guys, meron kaming department na lang sila. Parang 5 days lang ang binigay sa kanila na dubulena or leave. Kasi po, malakas yung department na napuntahan nila. And, meron silang bayad sa per araw na papasukan nila yung days na nakadubulena dapat sila or nakalive dapat sila. So, hindi nyo choice kung halimbawa na bigyan kayo ng dubulena or bigyan kayo ng leave ng July, hindi nyo choice kung gusto nyo bang pasukan o hindi. Kasi talagang shutdown ang mga company nun. Not unless kung malakas ang company nyo or nasa bottleneck kayo na department na kailangan talagang pasukan. Yun. Not unless ganun ha. Pero mostly po, once na ganito, naka 2 weeks talaga kayo na dubulena. So, naka 2 weeks talaga kayo na leave, no choice kayo, pero may bayad naman po yun. Kaya ang mapapayo ko kapag gusto nyong, halimbawa gusto nyong umuwi ng Pilipinas, mas better para sa akin na mas umuwi kayo ng during that time na nakadubulena yung company nyo. Tapos, hugot na lang kayo or konti na lang yung days na pwede nyong magamit. Or konti na lang yung days na pwede nyong no pay, ganun. So, it's up to your company. Kasi, kagaya nga po ng sa akin, so naka 2 weeks ako, pero lahat yun may bayad. Pero dahil hindi naman ako uuwi, wala akong problema. Pero kung uuwi kayo ng Pilipinas, syempre kulang po ang 2 weeks. So, magpapaalam talaga kayo. Ngayon, huhugutin yun sa ibang araw or sa ibang days na dapat nakadubulena pa kayo. So, guys, huwag kayong malilito ha. Yung 25 days na leave is kailangan nyo siyang magamit. Kailangan nyong magamit kasi hindi siya converted into money. Hindi ba kayo nagtataka, guys, kung bakit ang mga pumupuntang mga Pinoy dito sa ibang bansa, ha? Especially dito sa Czech Republic. Hindi ba kayo nagtataka bakit nagkakaroon sila ng mga gumala kami sa ganito, gumala kami sa ganyan, gumala kami sa ganito? Kasi meron po talagang allotted time para makagala. Allotted time na kung may pera ka, pwede ka talagang mag-out of the country. So guys, may bayad yun ha. May bayad po yun. Ngayon, kung yung July at December nyo is nagamit nyo at gusto nyo pa mag-absent, pwede naman po kayo mag-absent, pero sick leave na yon. So, ang sick leave is 60 to 80% ang binabayaran ng company. So, depende sa company. Kasi sa pinanggalingan ko dati is 60%. Sa company ko naman ngayon is 80%. So, magkaiba sila. Kaya 60 to 80% ang range ng bayad. May ilan daw na nagsasabi na 100% pero wala pa ako na-encounter na ganun eh. Kaya 60 to 80% lang ibigay natin na range. So, yun guys, yun yung maganda dito sa Czech Republic kasi nga meron tayong leave na may bayad po. Pero kung agency dito, yung
Ukrainian kasi, wala silang bayad na ganyan. So, meron silang 25 days leave, pero wala silang bayad once na nagdubole na yung company nila. So, meron din akong isang alam na company na wala din siyang bayad na ganyan. Pero malaki kasi silang pasahod. So, wala silang benefits na may bayad, yung 25 days leave. Pero malaki kasi silang magpasahod. So, hindi ko napapangalanan yung company, pero meron dito akong isang company na alam. Pero hindi naman siya lahat. So, parang isa lang naman yung alam ko na ganun. So, yun lamang guys, ang topic natin ngayon na tungkol sa leave. So, kung meron kayong tanong about dito sa leave, so, i-comment nyo na lang doon sa baba. So, comment nyo sa akin para matakal din natin kahit sa comment section. Kasi, unknowledgeable or sabihin na natin na hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip nyo. Basta, ang masasabi ko sa inyo, yung 20 to 25 days na leave ay with pay po. With pay, mas malaki doon sa inyong per day na sahod. Sabi ko nga, kung 1,500 ang inyong per day na sinasahod, so pagka kayo ay nagdubole na, pwede siyang mag-range hanggang 2,000 na 2,000 crowns per day. So, mas malaki ang binabayad doon. Ha? Huwag kayong malilito. Yan. Tapos, nga pala, sasabihin ko rin sa inyo, so, meron din tayong sick leave dito na 60 to 80% ang bayad once na nag-sick leave kayo. Pero kung long range, for example, is naka 2 months, 3 months kayo naka-leave, so, lahat po yon is bayad. Yung araw na hindi kayo nakakapasok is babayaran yon ng ating insurance dito sa Czech Republic. Kung halimbawa, hindi ko kasi alam kung magkano literal pero, meron akong kakilala, nag-maternity leave siya. Ang sinasahod niya before is nasa 25,000 nung pumapasok siya. Pero nung nag-maternity leave na siya is nasa 22,000 ang sinasahod niya monthly. So, not bad kasi hindi ka naman pumapasok Pero 3,000 lang yung nakaltas doon sa pinaka-basic mo or natatanggap mo na salary. So, yun yung maganda dito sa Czech Republic. Pinahahalagahan nila yung health, yung kahalagahan ng family, health, and binibigyan nilang pansin yung about dyan sa mga sobrang pagod mo na. So, yun yung maganda dito sa Czech Republic. Anyway, guys, maraming na akong sinabi. maraming na yata. Anyway, maraming salamat po. And thank you so much sa pag-tune in. So, yan. Ang tinapik natin ngayon is about sa leave. Thank you.